Game preview naman tayo sa matchup games ng Lakers kontra Milwaukee Bucks. Ito ang second matchup game na maghaharap yung mga to ngayong season. Sa recent 15 regular season games, ang Bucks merong 9 wins kontra sa Lakers. 6 wins naman dyan ang nakuha ng Lakers dito sa Bucks. Ang Lakers ang host team sa laban na to. Ang problema, questionable pa rin dyan si LeBron habang naka-ruled out pa rin itong si Hachimura at Austin Reeves. Kaya may problema agad ang Lakers sa starting unit nila. Hindi pa man nag-uumpisa ang laban. May malaking problema na yung mga to na makakatapat nila ang Bucks na kahit may struggling araw ngayong season pagdating rin sa team defense. Pero meron pa rin Giannis yung mga to na nagdadala ng opensa at rebounding dominance. Kaya sa game na to, inaasahan din ang dominance effort nitong si Ayton lalo na sa interior depth. Ang Bucks ngayon may road game na 7 win, 12 loss sa away games nila. Kaya nakikita na ang Bucks mahina sa road games kumpara sa home games. Samantalang ang Lakers may home record na 10-6 kaya kahit papano ngayon, nakikita na may advantage ang Lakers sa game na to. Dahil maganda ang record ng Lakers sa home games nila. Kaya ang Bucks ngayon medyo struggling sa road games kaya may challenge pa rin na makuha nila ang panalo lalo na sa Lakers na may strong record sa home game. Sa nakarang matchup nila nanalo ang Lakers sa blowout win 119-95 dyan. Diyan din mismo nakuha ni Luka ang career high 41 points niya dahil sa mataas na scoring at shooting efficiency. Ang Lakers ngayon ang nakikita talaga na malaki ang problema sa mangyayaring laban nila sa Bucks. Lalo na sa kakulangan sa co-star, walang LeBron at Austin Reeves na malaki ang contribution sa team offense. Kaya si Luka lang ulit ang sasalo at magkikerry sa game na yan na talagang inaasahan na rin. Kaya nga kapag nakapag-perform ng maayos si Luka naman at kung makakapaglaro si LeBron, malaki pa rin ang tsansa ng Lakers na makuha ang panalo sa home court nila. Kasi kahit na hindi top defender nga raw ang Lakers ngayon, kaya pa rin ng mga to gumawa ng adjustment para pigilan ng Bucks. Pero kailangan ng mga to na mas maging better yung defensive execution at rebounding support lalo na sa paint at transitioning plays. Kaya sinasabi na kailangan na mas gumana at maasahan sa laban na to itong si DeAndre Ayton at Jackson Hayes at gumana ang defensive support mula sa mga wings at guard mula kay Marcus Smart, Ojik Laravia at Vanderbilt. Ang Bucks may solid na 3-point shooting at nakaasa ngayon yung mga yan sa malaking contribution ni Giannis sa team offense. Pero may problema rin kasi yung mga yan sa team defense. Halos parehas sila ng problema ng Lakers. Mahina sa rebounding at paint scoring pero ang Bucks ang inconsistent sa road games nila. Kaya ang Lakers may magandang pagkakataon habang nasa home court pa, madomina na itong Bucks kahit sa early pa lang at ma-exploit sa kahinaan pagdating sa road games at magdomina sa depensa at sa paint. Kahit na hindi top defensive team ang Lakers, kailangan ng mga to na maging aggressive sa scoring at paint at limitahan ang big possession na pwedeng gawin ng Bucks. Kaya nakikita na ang Lakers may advantage pagdating sa team offense kung mas makokontrol nila ang tempo at major scoring possession at ma-convert into points. Kung maganda ang shooting rhythm nila lalo na sa mid-range at paint, nakikitang malaki ang tsansa sa Lakers na makuha ang panalo kontra dito sa Bucks sa pangalawang pagkakataon.